Magandang gabi sa bawat isa. Muli, may devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa Isaiah chapter 12. Verse 1 hanggang 10 ulit yung ating babasahin. At ngayon ay medyo may ubo pa rin ako. At salamat sa Panginoon sapagkat yung kagalingan ay unti-unti ko nang nararamdaman. Salamat sa Panginoon. At ngayon ay umpisa na natin. O nga pala, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay nyo sa aking pagbabasa ng Bible. Salamat dahil binibigyan nyo ako ng pagkakataon na sabihin yung aking natutunan. Salamat dahil patuloy nyo akong sinusuportahan. Verse 1 hanggang 10 ulit yung ating babasahin at yun, umpisa na natin. Sa araw na iyon, aawitin ng mga tao ang ganito. Yahweh, ikaw ay aking pasasalamatan sapagkat kung nagalit ka man sa akin noon, nawala na ang galit mo ngayon. Ako'y iyong inaliw, tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya, ako magtitiwala, hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoong Yahweh, ang aking kapangyarihan at kalakasan. Verse 2. Ganda ng verse na to. Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Ang kaligtasan natin sa problema ng buhay, sa discouragement, kung tayo nakakaranas ng discouragement, yung down na down tayo, sa Panginoon tayo magtiwala at huwag tayong matakot. Sapagkat ang kaligtasan natin ay sa Diyos lamang. Sa Diyos tayo, tunay na ang Diyos ang ating kaligtasan. Kaya patuloy tayong magtiwala sa Kanya, patuloy tayong maging matatag. Sa hamon ng buhay. Grabe yung ubo. Hindi ko masabi yung gusto kong sabihin. Sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Malugod kayong sasalok sa tubig ng sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh, siya ang inyong tawagan, ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Pahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Mawit kayo ng papuri kay Yahweh, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginagawa. Balita ninyo ito sa buong daigdig, mga taga-Zion. Sumigaw kayo at umawit ng buong galak. Sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Diyos ng Israel. Dumarating siya buhat sa malayong lupain, buhat sa dulo ng daigdig. Dumarating na si Yahweh upang wasakin ang buong lupain dahil sa kanyang puot. Mananangis kayo sapagkat malapit na ang araw ni Yahweh. Darating na ang araw ng pangwawasak ng Diyos na makapangyarihan.
Sa araw na iyon, manghihina ang lahat ng kamay, manlulupaypay ang lahat ng tao, ang lahat ng tao'y masisindak at magiging manginginig sa takot. Makakaramdam sila, makadarama sila ng paghihirap tulad ng isang babaeng manganganak. Matatakot sila sa isa't isa, mamumula ang kanilang mga muka dahil sa kahihiyan. Dumarating na ang araw ni Yahweh. Malupit ito at nag-aalab sa matinding puot upang wasakin ang lupain at ang masasama ay lilipunin, hindi na magniningning ang liwanag ng mga bituin sa kalagitnaan, sa kalangitan. Magiging madilim na ang araw sa pagsikat, pati ang buwan ay hindi na magsasabog ng liwanag. At yun, ang aking natutunan dito ay yung verse 2 hanggang 3. Pasensya nyo na yung aking ubo kanina at pasensya na kayo kung medyo hindi nyo naunawaan ng konti yung aking pagkakabasa gawa ng aking ubo. Pasensya nyo na. At yun, yung verse 2 hanggang 3 yung aking natutunan. At yung verse 2 ay aking na-explain. Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon at huwag tayong matakot. Ano man ang sitwasyon na ating pagdaanan, huwag tayo matakot. Bagkus tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon at sa Kanyang magagawa sa ating buhay. At yun po, hanggang dito na lamang po. Muli kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.